Tukoy na ng Philippine National Police ang mga pangalan ng mga Angels of Death o ang mga armadong private army ni Pastor Apollo Kibuloy na tagaprotekta ng mga lihim nito. Ayon pa sa PNP, ipapawalang bisa nila ang lisensya at rehistro ng mga baril ng mga taong nasa kanilang listahan. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Hawak na ng Philippine National Police sa mga pangalan ng mga posibleng miyembro umano ng armadong Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy sa pulong balitaan sa Campo Crame. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na ipawawalang bisa ng hanay ang lisensya at rehistro sa baril na mga nasa listahang dadaan muna sa verifikasyon. Tumutukoy ang Angels of Death sa umanay private army ng Kingdom of Jesus Christ leader na ginagawang panakot sa mga kakanta sa sinasabing pang-aabuso ng pastor. So titignan natin ngayon, may mga pangalan po tayong mga sinasabi si General Torre. So i-check nga po natin doon sa FAO kung meron nga po itong mga existing LTAP at saka kung registered yung kanilang firearms. If meron pong LTAP at registered yung kanilang mga firearms, ang una natin gagawin is to request for the revocation. But for purposes of filing the cases against them, so kailangan natin i-dokumento po. Una nang sinabi sa DZRH ni Davao Police Chief Police Brigadier General Nick Torre na mga dating accredited na security personnel at reservist ang bumubuo sa grupo. Mali na, natural ang kanilang loyalty ay kay Kibuloy. So, nalihis na ng landas. Gawin na wala na rin accreditation nila doon sa mga security unit accreditation nila. Samantala, may ilang pangalan na rin ng PNP sa maaaring kasuhan ng obstruction of justice matapos umanong itago ang kinaroroonan ni Kibuloy. Kinabibilangan nito ng ilang Kingdom of Jesus Christ officers, legal team members at iba pang ayaw muna nilang isa publiko. Bumuo na rin ang Special Investigation Group ang PNP sa pamumuno ng Criminal Investigation and Detection Group para sa kaukulang case build-up. Uro ng inilutang ni General Torres sa himpilan na pinag-aaralan kung pasok sa makakasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaring nakaharap pa umano si Kibuloy na ang gawin siyang administrator ng KOJC Properties. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.